Good morning, Batasan, and pupunta po kami sa irrigation or irrigation dam ng barangay na ito para tulungan ang mga farmers, or hindi tulungan, mag-join sa mga farmers para sa paglilinis ng kanilang irrigation dam. Nakakatuwa po na nabasa ko sa post ni Kagawad Vivian Rivera na ating kaibigan na ay panawagan siya na kailangan na daw maglinis ang ating pong mga kababayan para maaga ang pagpapadaloy ng tubig, para maaga rin po silang makasaka at makaani at gumanda. Maganda po yun na bayanihan, kaya para i-join sila. Ngayon nakikita nyo na po ang aking mukha at ang aking mga kasama, si Jobber nag-drive at yun ang mga extra. Mayroon po kaming team, mga 10 po kami mula sa SB at sa Vice Mayor's Office para mag-join force sa mga taga Batasan. Kaya makikita nyo po ang activity na ito hanggang mamaya dito po sa atin pong vlog. Makikita po ninyo ang magandang Devil's Mountain ng Batasan. Iconic, ito pong pinagmamalaki ng bayan ng San Jose. Yan po ay bahagi rin ng naibuan na bagong barangay ng San Jose na ito po ay indigenous people's community. So namimiss nyo ba ang Batasan? So ito po ang ilan at paunang silip natin sa magandang barangay na ito ng bayan ng San Jose. Maraming salamat po, Mar, sa pagpunta nyo dito sa aming barangay at feel na feel namin na ang pagsuporta nyo bilang Vice Mayor sa amin na handang tumulong sa mga samahan ng SMBI ng Batasan. Ngayon po, labis po kaming natutuwa sa pagpunta po ninyo at may dala kayong mga kasamahan upang tumulong po sa aming samahan. Thank you po, Bye. Kasi alam po ninyo, gusto ko ring matuto kasi first time ko itong maka-join sa isang linis canal operation. Gusto ko na gayahin ito ng ibang mga community kasi ito yung bayanihang napapanahon. Hindi kung kailan dadating ang mga bagyo at malalakas na buhos ng tubig, doon lamang tayo ikangay kikilos. Ito ay bago pa man, na-anticipate nyo na. Kaya pala successful ang farming ng Batasan kasi maaga yung kanilang mga preparasyon mula tubig hanggang pagpupunla hanggang sa individual na saka. Ito yung irrigation natin, Kagawad. Mga ilang taon na po ito? Sa mga 30 years na po siguro. 30 years na. Pero ito po aming bago ngayong na to. Balay mga 7 years pa lang po. Bago po ito. 7 years. Opo. Ano po ang problema natin ngayon dito? Bakit kailangan po tayo magsimula ng paglilinis? Ay, sa ngayon po, sinisimulan namin na maglinis, gawa ng marami pong mga dumi-dumi. At saka po yung mga, kasi alam nyo ba, itong aming na to, ay sira po yung ang mga steel gate. Kaya nga po, yan ang nirereklamo namin sa NIA na nagpapatulong po kami na gawin nila itong aming ito dahil simula po, sira po talaga. Kumbaga kami pong mga sama ng SMBI, kami po ang nagpupursige na gawin po namin yung na yan. Ano yung sira niya, Kagawad? Kita mo nga sa video? Yung steel gate. Yan, nakikita natin ngayon yung steel gate na yan, Ano ang sira niyan, Kagawad? Hindi ko maitaas. Hindi maitaas, no? Yung hydraulic system niya, siguro yung mga technical engineer na iintindihan yan mula grasa. Huwari ko madali. Yun ba tinataas din yung kabila dapat? Kasi wala nga naman siyang pang-lift, no? Pero dapat nabubuksan lahat yan. Yan po nireklamo namin matagal na. Sige, paparating po natin sa NIA. At dapat din sa lokal na pamahalaan kung sakaling matagal pa ang budget ng ay doon naman, ano yung sabi niyong nag-track na paki-check mo nga doon sa kabila, yung wall na yon. Ano po, kasi nakita natin yung crack at narinig kita kanina na may concern kayo dyan, Kasi po, yung guys, nag-track po nung bog yung mga nagdaan ng si Undoy ba yun? Opo. Diyan po nagdaan ng tubig na napakalakas. Kaya po,
hindi naman po namin kayang ipagawa yan dahil alam namin na napakalaking gastusin po dyan. Kaya po, emergency na nagpatawag ako sa aking mga kasamaan na gawan muna namin ng kaunting paraan, wag lang po bumigay ngayong tag-ulan. At ang balita namin, yung binabakbak na kalsada, gusto nyong ipatambak diyan para maging protection ng river wall na tinatawag, irrigation wall. Tama po ba? Opo, nakipag-usap po ang aming Kapitan Palmares sa DPWH na yung lahat po ng binabakbak na sa kalsada, dito po itatambak para protection po na huwag matumba ang aming sidewall. At may dala kayong simento. Hindi mo nabanggit sa ating kagawad para nagdala din ako. Pero pwede naman magpahabol. Ano yung sisimento nyo dyan? Ayan po ang dinadaanan ng tubig na yan. Kasi po nababakbak, baka bumigay din po kasi hindi namin maagang naiayos. Kaya ito po yung bayanihan. Sige po, hanggang mamaya, kita tayo. Magandang umaga, si Vice Mayor. At si kagawad din, nandiyan doon pa. Ito, taon-taon yung ginagawa to. Cropping, ano. Ay, kompletong pala, ano. Mula saan tayo magsisimula? Dito. Tapos, ito lang naman halos, eh. May isda pa dyan. May tubig eh. Exciting. No, ano muna kayo ng site na pwede na malapit, no? Katulad dito pa rin ba ang daan? Walang siguro sir, abot-abot na lang. Abot-abot, okay. Yung maliliit lang, no? Si Emma nang bahala. Maburang pala. Dito lang siguro. Medyo lang din lang yung daan. Hindi mo dito dito. Pero tutusin, malaking pasalamat na rin namin. May konting problema. Ito yung defect niya, no? Kasi sa ilalim butas na. Na pag bumubulwak ng ganyan, may tendency masira yung structure, no? Kaya kinakailangang ma-repair yan. Nandito po tayo ngayon sa itaas ng building ng communal irrigation ng Batasan. So itong pinaka nakikita ninyo, ito na lamang po yung gumagana para mabuksan yung nasa ilalim para lumabas yung tubig, ano ho, gate bulb na tinatawag. Pero yung iba pa, may mga tatlo, nakakalungkot sabihin, from the start of the construction, hindi gumana, no? Kung gumana siya, itong project na ito ay napakaganda ho. So may mga nakikita tayong makina dito, no? Siguro ay nawala na rin, ano? Kasi hindi naman po pwedeng mano-mano yon. It must be machine operated, no? So, Chairman, yan na lamang po yung sinasabi nyong gate bulb na nagpa-function. Ito naman po ay
ano po yung makinang ito? Ito po, dati po ito, ang mga nakakabit po dito is kubota. Kubota. Hindi naman po vice hindi nag-materialize, hindi po talaga siya nagamit kasi po hindi hindi niya po kayang iangat talaga yung ating steel gate. Ibig sabihin, yung capacity niya hindi Opo, kaya. hindi po kaya. Dapat mas malaki yung makina, ganun po ba? Yung cable po, vice. Yung cable. Na ginagamit, opo. Pero yung makina, Okay no, kaya naman. Ano po siya. So kung i-repair naman po pwede naman, ano? Ang request na lang po sana namin, vice, Oh. gano'n na lang eh. Yung Mas parang, manual, yung Opo, yung manual. manual, po, ano? Opo, Kaso sa ganito na medyo komplikado, opo, ano? Opo, opo. Ever since hindi ho nagamit yan. Hindi po napagana. Sayang, ano ho. Minsan, pag natin-turn over din ho ang project ng hindi ayos, ano? Kaya nga po. Pero mga ilang taon na po ito? Medyo matagal na po. Mga, Kasi po, inabutan ko na lang po ito. Ang dati po nating chairman is yung asawa niya si Vivian, si Kuya Toto. Rivera. Doon po sa term po niya ito. So, nung inabutan ko po ito, ganito na. Ang mga makina po nito, Vice, nung nandito, ang mga gamit nawawala. Ang ginawa ko po, tinanggal ko na siya kaysa sa pati makina mawala. Uwi ko po sa bahay. Naka-turn over po sa bahay. Pero yung cable at saka yung pinaka-manual, yun ang suggestion ninyo. No? Opo. So ito po, so yan ang nakikita po natin. Nandito tayo sa taas. Nandiyan po ang mga magsasaka ng Batasan at saka yung SB staff. Salamat. Ano? Kita ko si Randy, si Buknoy, si Tamberlin, si Mark, si Voltron, si Eman, si sipag nila, si Leo, si Jober, si Randy. Ayan. Talagang salamat sa inyo. I-reprop namin yung portion na yon, no? Para patibayin yon. Itsa-itsa lang ng bato, tapos sisimentohin natin. Ay, buti nag-improve yung pa ako ngayon at nakuha sa pagulong-gulong ng bote. Natipalok ako sa palengke nung nagkasunog eh. So, yan po naman ang silip sa kanal natin. So, ang gusto nila, yung mga binabakbak na kalsada, yung makukuhang mga debris doon, itambak dito sa gilid na ito para temporaring tumibay, no, yung pinaka wall na yan kasi isang bagyuhang malakas bibigay yan. Ang mangyayari, magsasanga-sanga yung tubig at sisira ng palayan at ilang mga lupain dito sa Batasan. Pero ang recommendation ko, lagyan din ng estaka para hindi kumalat yung itatambak at hindi din maharangan ang pinaka main kanal. So somehow, dahil may kinalaman ito sa ekonomiya, dahil ang industriya natin palayan, ito dapat ang napaprioritize na ho. Lahat ng irrigation canal. At alam niyo po ba na dito nang gagaling yung tubig na pumupunta ng central? May paniki pa. Patay na paniki. Kapag ito hindi maganda ang daloy, apektado tayo hanggang doon. Ano? Ang tubig na yan, mga 6 to 7 feet ang lalim. Galing daw po yan sa Batusingit, no? Doon sa Tamaraw Gin Pool, iniipon dito. Ito lamang yung bukod tanging masasabi kong functional na, almost functional na irrigation canal dam. May first, may second. Ito ay maliliit kumpara sa mga dam ng Isabela, Nueva Ecija. May mga plano pero may issue. Ayaw ng mga katutubo dun sa bandang itaas na gumawa ng mas malaki. Pero kung ano yung natitira, kung ano yung meron tayo, ay i-maintain natin, makakahinga pa rin ang ating mga magsasaka. So ngayong tag-ulan, malakas ang tubig, pero pag summer naman, ay kailangan po ito. No? So yan pa rin po ang masisipag na bayanihan spirit dito po sa Batasan. Hi Ate Pe, good morning, kagawad. Ayan. Also, ang sipag ng mga kabarangay mo ha. Kanina nag-usap na kami ni Kagawad Rivera eh. Ganyan pala yung release ng tubig ano kapag Chairman! naman, paano yan Chairman? Yung bumubuhos na yan,
Pinakawalan mo na? Testing lang ba o ano? Hindi po, i-drain po muna para po makita natin yung sira po doon sa kabila. Magawa natin ang ano, kung paano magandang gagawain para maisara po yung ano, yung butang. Ayun. So, i-release po. Pero wala namang epekto yan doon, ano? Hindi sila magugulat na biglang nagkatubig. Pabor po sa amin. Pabor. Meron pa po kami isang dam doon sa baba. Meron pa. Kanya, pabor po yan. Pabor. So, pag ganyan pong pinakawalan nyo, drain talaga yan? Opo. Mga ilang minuto yan bago ma-drain? Medyo matagal na po, sir. Pero baka may dalag pa. Marami talaga yan? Oo, gano'n na. Marami pa rin. Pero siyempre makaka-release na, papunta na yan doon, no? Oo. Ako kasi tendency niyan ba, yung mga isda, hindi yan susunod dito, kundi aahon silang pagano. Nag-uunahan doon. Di susundan ko mamaya. Katuwaan lang, pero yan ang buhay po ng dam. Nire-release po nila ngayon ng tubig para kasi merong bulwak doon para makita nila kung ano yung ganyan kasi sipag ang mga Irrigators Association ng Batasan. Dahil iibahin nyo daw yung calendar ng ano nyo, no, pagtatanim. Dahil dati June, dapat June nakatanim na. Opo, dapat nakatanim na. First time nyo ba nag-June ngayon? Hindi. Ngayon pa lang po. Ano ang nagkumbinsi sa inyo para simulan ng June ng taniman? Para po maagang makapagtanim din ng second crop at hindi po abutin ng tuyot. At saka unang-una po naging ng tiga niya is ang panahon ngayon, ang lakas ng mga bagyo is November, December, kung kailan po nag-aanihan. Last quarter. Opo, yung last quarter ng taon. So ngayon, kung maaga po ng aaga ng anib, hindi na abutin yung panahon na yon na malalakas yung mga bagyo. Pero yan ba, buong bayan na yan? O sa inyo lang yan? San Jose na lahat? Yan ba lumalabas din sa mga discussion kinamaw? Rekomendasyon ito? Sinusunod na natin. So, susubukan po ngayon. So, most likely lahat ng farmers susunod. That's good. Kasi kapag hindi sumunod yung iba, yung issue ng daga problema din no? Dadagain yung mga pahuli-huli, no? Kaya, pero pag sama-sama, maraming pagkain ng daga. So, kinukumbinsi nila yung 4 na barangay ng San Jose, Batasan, Monteclaro, Central at San Agustin, kasi po yan yung may mga irigasyon. Kaya sila po yung parang isasampol nila na kung talagang magpapalit ng planting calendar, kung ano nga yung mangyayari. Maagang pagtanim, maagang pag-ani, para maiwasan nga po yung maraming bagyong dumarating tuwing last quarter ng taon. Yeah, thank you. Ito po ang likurang bahagi ng communal irrigation system ng Batasan.
Ganun kalaki. Bigat. Bigat na. Laki. Ano kalaki.